Noong taong 1987, payapang namumuhay ang mga taga-sitio Lantawan sa bayan ng Bayawan. Ang kanilang kabuhayan ay simpleng pagtatanim ng gabi, saging at pangangahoy sa kagubatan. Kilala ang lugar sa masaganang taniman, ngunit higit sa lahat sa mga kwentong ikinakatakot kahit ng mga matatandang residente. Isa sa mga kilalang pamilya sa sitio ay ang maglolang Aling Tess at ang kanyang apo na si Jessica. Isang dalaga na 17 taong gulang, matalino, mapagkumbaba at masayahin si Jessica. Lumaki siyang wala ang kanyang mga magulang. Ang tanging kasama niya sa buhay ay si Aling Tess, na halos 3 dekada nang nagtuturo ng halamang gamot sa mga kababaihan sa lugar. May matalik na kaibigan si Jessica, si Sophia, isang dalagang kasing edad niya at pinsan ng nobyo niyang si Arnel, na isang masipag at maasikasong mangangahoy. "Jessica, sasama ako kay Arnel bukas sa kagubatan. Aakyat kami sa 2 sapa," sabi ni Sophia habang pinupunasan ng pawis mula sa noo nila sa harap ng kanilang munting kubo. "Teka, hindi ba't sinabi ni Mang Primo na huwag tayong tumuloy sa mas mataas na bahagi? Delikado daw doon kapag buwan ng Hulyo," sagot ni Jessica habang nag-aayos ng tuyong damo sa kalan. "Ewan ko kay Arnel, siya ang nagyayang sumama ko eh. Baka kailangan ng kasama para buhatin ang mga kahoy na puputulin niya," sabi ni Sophia. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na sina Arnel at Sophia. Suot ni Arnel ang luma ngunit matibay niyang itak, habang si Sophia naman ay may dalang bayong na may lamang tinapay at kaunting tubig. Hindi na rin sila nakita ng sino man simula ng araw na yon. Lumipas ang gabi at sumunod na araw. Hindi pa rin umuwi ang dalawa. Doon na kinabahan si Jessica. Agad siyang lumapit kay Mang Navarro, isang retiradong sundalo na matagal nang naninirahan sa gilid ng kagubatan. Kilala ito sa kanilang baryo bilang tagabantay ng daan papuntang mga bundok. "Mang Navarro, hindi pa po umuwi sina Arnel at Sophia. Dapat kahapon pa sila bumalik eh," sabay alaala ni Jessica habang nauupos sa pangamba. Tumingin si Mang Navarro sa taas ng langit. Makulimlim, mahina ang hangin at tila ba tahimik ang paligid. Hindi na siya nagsalita ng matagal. Maya-maya tumayo at kinuha ang kanyang matandang sibat. "Hindi ako ang unang nawalan ng mahal sa buhay sa bundok na yan. Ngunit kung ang hinala ko ay tama, hindi hayop ang may kagagawa nito." "Ano pong ibig niyong sabihin?" "May nilalang sa loob ng kagubatan. Pusyaw ang balat, kulubot at halos panot. Matutulis ang mga kuko at pangil. Gumagapang sa puno, sumisinghot-singhot ng laman. Hindi yan basta hayop. Matagal ko nang pinapansin ang galaw sa loob ng bundok na yan. At hindi lang siya ang naroon." "Hindi lang siya?" bulalas ni Jessica. "May isang engkanto na naninirahan din sa gitna ng kagubatan. Siya ang nagbabantay. Kapag may taong nilalapitan ng nilalang na yon, siya ang humaharang. Ngunit hindi siya laging nakakarating sa oras." Bago pa man lumubog ang araw, humingi ng tulong si Jessica kay Miko, ang kababata niyang laging kasama ni Arnel sa pangangahoy. Matapang, palaban at palaging may dalang palaso tuwing umaakyat sa bundok. "Hindi na ako maghihintay pa ng isa pang gabi. Kung gusto mong sumama, halika. Pero kung hindi, ako na lang ang papasok sa bundok." "Sige, tara na Jess. Hindi kita pababayaan. Magdala ka ng asin. Ako na sa itak." Pagsapit ng gabi, pumasok sila sa kagubatan. Tahimik ang paligid. Ang mga sanga ng puno ay kumikiskis sa may hangin na parang may gustong sabihin. Sa may bahagi ng pangalawang sapa, may naamoy silang masangsang, parang bulok na laman. "Amoy dugo, Jessica," sabi ni Miko habang inilalapit ang kamay sa tabak. May bakas ng paghila sa lupa, malalim na galos at tila hinatak ang isang katawan papasok sa may madamong bahagi ng kagubatan. Sinundan nila ito. Pagdating nila sa isang sirang kampo, nakita nila ang bayong na dala ni Sophia.
Wasak na ang gilid at may bahid ng dugo sa tela. Si Sophia to sigurado akong siya to. Sambit ni Jessica habang nanginginig. Biglang kumaluskos sa taas, sabay silang tumingala. Gumapang pababa sa puno ang isang nilalang na malaki ang katawan ngunit payat ang muka. Halos panot na ang ulo nito. Ang balat ay berde at kulubot. Ang mga pangil nito ay halos tumusok na sa bibig. At ang mga kukoy tila hindi na dapat itaga kundi panghiwa ng laman. Tumigil ito sa isang sanga at tinitigan si Jessica. "Tumakbo ka na, Jessica!" sabi ni Miko. Pero bago pa sila makalayo, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Huminto ang nilalang. Sa gitna ng kagubatan, sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang na may mahaba at kumikislap na buhok. Malinaw ang balat nito at ang matay may liwanag na asul. Hindi nagsalita ang naturang nilalang na engkanto pala. Kumilos siya ng marahan ngunit matatag. Itinaas niya ang kamay. Biglang nagliyab ang hangin sa paligid ng aswang. Napaurong ito at lumundag palayo sa kanila. Naglahong bigla ang engkanto sa gitna ng liwanag. Naiwan si Jessica at Miko na nanginginig sa kinatatayuan nila. Matapos maglaho ang liwanag na dulot ng engkanto, nanatiling nakatayo si Jessica at si Miko sa gitna ng damuhan. Pareho silang hingala, basang-basa ng pawis at natatakpan ng alikabok ang sapatos. Nanginginig ang tuhod ni Jessica habang si Miko ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang itak. "Jessica, kailangan na nating hanapin si Arnel habang wala pa ulit yung nilalang na yon." Tumango si Jessica at saka muling humakbang dahan-dahan. Naglakad patungo sa direksyong iniwan ng engkanto. May bahagyang sinag ng buwan na tumatagos sa mga sanga ng puno, sapat upang makita nila ang bakas ng mga yapak sa putik. Sa likod ng malaking ugat ng punong kahoy, napansin ni Miko ang isang bahagyang gumagalaw na bagay. "Jessica, sandali lang." Lumapit siya. Marahang inilapit ang ilaw ng posporo sa pinagmumula ng ingay. Napasinghap si Miko. "Arnel?" Bulong niya. Nakita nilang nakahandusay si Arnel sa lupa. May sugat ito sa tagiliran at halos nangingitim na ang ilang bahagi ng kanyang balat. Nanginginig ito, namumutla at mahina ang paghinga. Lumuhod si Jessica sa tabi nito. "Arnel, ako to, si Jessica." Dumilat ng bahagya si Arnel. "Jess, umalis na kayo dito. Babalik siya." "Hindi, Arnel, iligtas ka namin. Narito kami para sa'yo," sagot ni Jessica habang pinupunasan ng palad ang pawis sa noo nito. "Ako nang bubuhat sa kanya," sabi naman ni Miko. Bago sila makalayo, biglang nagbago ang hangin. May malamig na simoy na tila dumaan sa kanilang likuran. Tumigil ang mga kuliglig. Tahimik ang paligid. Muli na namang lumitaw ang amoy na bulok na mas matapang, mas mapanghi. "Jessica, bilisan mo!" bulong ni Miko. Sa kalagitnaan ng kagubatan, narinig nila ang kaluskos sa mga sanga sa taas ng mga puno. Gumagapang muli ang nilalang. Ang pusyaw nitong balat ay halos matunaw sa dilima, ngunit kita pa rin sa liwanag ng buwan ang matatalim nitong kuko at ang mga sumisidhing mga mata. "Nandyan na naman siya," sabi ni Jessica. Bago pa ito tuluyang makalapit, biglang kumidlat ang paligid. Muling lumitaw ang engkanto. Ang katawan nitong malaginto sa liwanag ng buwan ay tila isang tanglaw sa gitna ng dilim. Humarang ito sa pagitan nila at ng nilalang. "Hindi mo sila madadala ngayong gabi," mariing tinig ng engkanto. "Sa susunod na yugto, kukunin ko sila," garalgal na sagot naman ng nilalang. Biglang gumalaw ang lupa. Umangat ang alikabok. Lumipad ang mga dahon sa paligid. Muli na namang naglaho ang aswang sa taas ng mga puno. "Umalis na kayo. May panahon pa." Mabigat ang kanyang sugat. Kailangan niya ng lunas mula sa isang albularyo.
sabi ng engkanto. Tumango si Miko. May kilala kaming albularyo sa bayan. Si Aling Ethel. Siya pinupuntahan ng mga may sakit sa amin. Dalhin mo siya doon bago ang ikatlong gabi. Kapag lumagpas na, hindi na siya muling magiging tao. Sagot ng engkanto, saka ito muling naglaho sa hangin. Sa pagbabalik nila sa sityo, agad silang sinalubong ni Aling Tess na halos maiyak nang makita niyang ang kalagayan ni Arnel. Tumakbo siya papasok ng bahay at kumuha ng basang bimpo at langis. Diyos ko anak, ano nangyari sa kanya? Tanong ni Aling Tess. May nilalang po sa loob ng gubat. Tinamaan siya. Muntik na po kami masawi. Sagot ni Jessica habang pinupunasan ang dugo sa braso ni Arnel. Nakagat siya? Hindi po. Pero may malalim siyang sugat sa tagiliran. Sinabi po ng engkanto na kailangan namin madala siya kay Aling Ethel bago ang ikatlong gabi. Sagot ni Miko. Agad na inihanda ng maglola ang mga dapat dalhin. Binalot si Arnel sa banig at inilagay sa kariton ng kapitbahay nilang si Ariela. Isang binatang may alagang kalabaw na laging handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Dadalhin natin siya kay Aling Ethel. Bilisan natin. Halos 2 oras ang biyahe mula sa Sitio Lantawan patungong poblasyon kung saan naninirahan si Aling Ethel. Madilim ang langit at tila sasabog ang ulan. Sa bawat daang nilalakbay nila, muling bumabalik sa isip ni Jessica ang itsura ng aswang na may mahabang kuko. Pagdating nila sa bahay ni Aling Ethel, agad silang sinalubong ng matandang babae. May suot itong puting saya, may mahabang buhok na kulay abo at hawak-hawak ang isang bilao ng mga tuyong dahon. Pasok kayo, ipato niyo siya rito. Utos ni Aling Ethel. Malalim ang tama ng loob niya. Hindi ito basta sugat ng hayop. Ito'y kagat ng nilalang ng kagubatan. Ano pong gagawin natin, Aling Ethel? Kailangan natin itawid ang espiritu niya pabalik sa anyong tao bago pa man tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang dugo. May engkanto po na tumulong sa amin. Siya raw ang bantay sa kagubatan. Lagi daw nilang hinaharangan ang nilalang na yon. Dagdag pa ni Miko. Ang engkantong yan, matagal nang tahimik, pero kapag may tumatawid sa dilim, bumabalik siya. Sagot ni Aling Ethel habang nagsisimula ng ikuskus ang langis sa dibdib ni Arnel. Habang ginagawa ni Aling Ethel ang kanyang ritual, muling namilipit si Arnel sa sobrang sakit. Ang kanyang matay tila nagbabago ng kulay. Madilim na parang basang uling. Jessica, tulungan mo ko. Mahinang bulong ni Arnel habang nanginginig. Narito ako, Arnel. Hawak ko ang kamay mo. Sagot ni Jessica habang nangingilid ang luha sa mata. Hindi ko na kaya. Lalaban tayo, Arnel. Sabi pa ni Jessica. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Pumailan lang ang mga kandila. Lumipad ang mga dahon sa loob ng silid. Hinawakan ni Aling Ethel ang gintong medalyon. May dumarating. Hindi ito basta nilalang lang. Biglang nagdilima ang labas ng bintana. Nagdilian ang mga gamit sa loob ng bahay ni Aling Ethel. Bumagsak sa sahig ang isa sa mga tapayan at ang apoy sa kalan ay biglang namatay. Mula sa labas ng bintana, may lumapit na nilalang. Madilim ang anyo nito ngunit sa bawat pagtama ng kidlat ay lumilitaw ang balangkas ng kanyang muka. Humpak, kulubot at pusyaw na berde ang balat. Hawakan mo ang kamay ng nobyo mo. Huwag mong bibitawan. Utos ni Aling Ethel habang sinusubo sa bibig ni Arnel ang giniling na dahon ng binagoong na hinaluan ng langis ng nyoga. Ginising ni Aling Ethel ang kanyang medalyon habang paulit-ulit na binibigkas ang dasal na panangga. Si Miko naman ay nakabantay sa pinto. Hawak ang itak, handang sumugod sakaling biglang sumalakay ang nilalang mula sa labas. Sa ikatlong ulit ng pag-usal ni Aling Ethel ng kanyang orasyon, biglang lumitaw ang engkanto sa gitna ng silid. Lumikha ito ng malakas na liwanag.
sapat upang umurong ang nilalang palabas ng bahay. Nasa loob ng katawan niya ang laso ng aswang, sabi ng engkanto. Hindi sapat ang mga dahon at langis. Kailangan ng liwanag ng punong mutya. Nasaan ang punong iyon? Tanong ng albularya. Sa puso ng kagubatan, kailangan ninyong dalhin si Arnel doon bago ang ikalawang gabi mula ngayon. Kapag lumampas na, tuluyan na siyang magiging tulad ng aswang na yon. Sagot ng engkanto. Napatingin si Jessica kay Miko. Babalik tayo sa bundok, mahinang sabi ni Jessica. Sasamahan kita, hindi kita iiwan, sabi naman ni Miko. Tumalikod ang engkanto at lumakad palabas ng bahay. Habang naglalakad, unti-unti itong naglaho sa liwanag. Kinabukasan, maagang naghanda si Jessica at si Miko. Isinakay nila si Arnel sa kariton ni Ariel at tinungo ang gilid ng gubat. Doon sila bumaba at sinimulang pasanin si Arnel habang si Jessica ang may hawak ng batya ng mga halamang gamot na ibinigay ni Aling Ethel. Pagkapasok nila sa gubat, tahimik ang lahat. Walang hangin, walang ingay ng ibon, walang kaluskos ng insekto. Parang ang lahat ng buhay ay tumigil upang makiramdam sa pagdating nila. Dito sa ikalawa, yun ang daan na sinabi ni Mang Navarro, sabi ni Miko habang inaalala ang direksyong ibinigay ng matanda. Sa kalagitnaan ng paglalakad, biglang nagsalita si Arnel. Jessica. Napalingon si Jessica. Gising ang nobyo niya ngunit tila may ibang sigla sa kanyang boses. Ako to, Jess. Pero hindi na ako buo. Napaluha si Jessica. Lumuhod siya sa tabi nito. Lalaban tayo. Hindi kita hayaang maging isa sa kanila, sabi ng dalaga. Lumapit si Miko at tinapik ang balikat ni Jessica. Malapit na tayo sa puso ng kagubatan. Kailangan natin magmadali. Habang papalapit sila sa puso ng kagubatan, biglang dumilim ang langit. Sa gitna ng mga ugat ng matandang punong kahoy, nakita nila ang punong mutya. Maliwanag ito, may mga dahong kulay pilak at ang mga ugat nito ay lumiliwanag sa dilim. Ilapag mo siya dyan, Jessica, sabi ni Miko habang nilalatag ang banig sa ilalim ng puno. Sumulpot ang engkanto sa likod ng punong mutya. Bitbit nito ang isang sisidlan ng tubig na tila sumasalamin ng ilaw kahit walang araw. Painumin natin siya ng tubig mula sa ugat ng punong ito. Ngunit habang ginagawa ko to, kailangan niyong harangin ang nilalang. Hindi siya hayaan ng dilim na mawala ang isa sa mga binhi niya. Biglang may gumalaw sa paligid. Mula sa kadiliman ng mga punong kahoy, kumapang pababa ang aswang. Ang matutulis nitong kuko ay kumikiskis sa mga sanga, habang ang mga mata nito ay tila naglalagablab sa galit. Jessica! Ungol ng nilalang. Miko, arangin mo siya! Tumalon si Miko sa pagitan nila. Itinaas ang itak at hinarang ang landas ng nilalang. Mabilis itong sumalakay. Nagkiskisan ang matalim nitong kuko sa tabak ni Miko. Nalaglag siya sa lupa ngunit mabilis na bumangon. Hindi ka makakalapit! Samantala, inialay ng engkanto ang tubig sa labi ni Arnel. Pinilit itong inumin ni Arnel kahit hirap siya sa paghinga. Nang lumunok siya ng huling patak, nagsimulang lumiwanag ang katawan niya. Dumaloy ang liwanag mula sa kanyang dibdib, pataas sa kanyang muka at hanggang sa kanyang mga palad. Jessica, parang may liwanag sa loob ko. Ang init, sabi ni Arnel. Biglang nagsisigaw ang nilalang. Umatras ito. Ang liwanag na nanggagaling kay Arnel ay tila nasusunog ang balat ng naturang aswang. Napasigaw ito habang napupunit ang balat nito sa bawat hakbang paatras. Lumapit ang engkanto. Tapos na ang gabi mo, sabi niya. Biglang nagliyab ang paligid ng punong mutya. Ang engkanto ay nagbitaw ng isang mahigpit na salita.
at sa isang iglap, nilamon ng liwanag ang aswang. Pagbalik ng liwanag, wala nang bakas ng aswang. Humihingal si Miko, nakaluhod sa lupa, hawak pa rin ang itak. Lumapit si Jessica kay Arnel. Buhay ito. Ang kulay ng balat niya ay muling bumalik. Wala nang itim sa kanyang mga mata. Umupo siya, hawak ang kanyang tagiliran. "Jessica, ayos na," sabi ni Arnel. Sa tingin ko hindi pa. Ang kadiliman ay hindi tuluyang nawawala, pero para sa inyo, ligtas na ang gabing ito. Wika ng engkanto. Humahangos na bumalik si Miko sa paanan ng bundok. Bitbit ang balitang tinulungan ng isang nilalang si Arnel at Jessica mula sa aswang. Sa barangay, mabilis siyang sinalubong ni Mang Primo at Aling Ethel na parehong halatang nag-aalala. Nasaan si Miko? Tanong ni Mang Primo. "Nasa taas po, pero ligtas na. May tumulong sa kanila, hindi tao. Engkanto," sagot ni Miko habang humihingal. Napakunot ang noo ni Aling Ethel. "Anong klaseng tulong?" "Nilabanan niya yung aswang. Halos hindi makalapit sa kanila habang nandun yung engkanto eh," paliwanag ni Miko. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Agad silang nagdala ng sulo at sumama si Mang Navarro, ang isa sa mga veteranong taga-bundok na matagal nang hindi umaakyat dahil sa mga alamat. Sa ilalim ng malamlam na buwan, tinahak nila ang masukal na daan paakyat. Sa bawat yapak ay may kaba, habang ang hangin ay tila may dalang babala. Sa kalagitnaan ng daan, biglang huminto si Mang Primo. "Tumahimik kayo. May naririnig akong kaluskos." Mahina niyang sabi. Tumigil ang lahat. Sa gawing kanan, sa masukal na bahagi, may gumagapang na aninong kulay pusyaw, berde ang balat. Kulubot, may naglalakihang kuko at naguunahang mga pangil. Halos wala ng buhok at humpak ang pagmumuka. "Aba, aswang!" sigaw ni Mang Navarro sabay hampas ng hawak na itak. Ngunit mabilis itong nakailag at agad na gumapang sa puno. Umakyat na parang ahas na may matutulis na kuko. Nang sumilip ang liwanag ng sulo, sa mukha nito, nabaling ang tingin ng nilalang sa kanila. Umingit ng malalim, parang baboy ramuna, nilalagutan ng hininga. Nais nilang tumakbo, ngunit biglang umalimbukay ang hangin. Mula sa taas ng sanga, lumitaw ang isang nilalang na may makintab na buhok, maputing balat at mga matang tila sumasalamin ng buwan. Nakatayo ito sa dulo ng sanga at tinuro ang aswang. Isang malakas na alon ng liwanag ang bumalot sa paligid, dahilan upang mapatigil sa pag-atake ang nilalang. Napatras ito, sumisigaw sa sakit at muling gumapang palayo. Hindi makapaniwala ang grupo sa kanilang nasaksihan. Nakatingin lamang sila habang ang engkanto ay dahan-dahang bumababa at tinuro ang daan papunta kina Jessica at Arnel. "Tayo na," sabi ni Mang Navarro. Agad silang naglakad patungo sa direksyong itinuturo ng engkanto. Sa dulo ng masukal na landas, natagpuan nila si Arnel na nakasandal sa punong kahoy. May sugat sa balikat, habang si Jessica ay yakap-yakap ito at umiiyak. "Jessica!" Paglapit nila ay agad silang niyakap ng dalaga. "Akala ko mamamatay na kami. Kung hindi dahil sa engkanto na yun, wala na kami." Dahang-dahang lumapit ang engkanto. Nakatayo ito malapit sa punong pinagkulungan ni Jessica at Arnel. Nangilid ang luha ni Jessica habang nakatingin dito. "Ikaw ang nagligtas sa amin," bulong ng dalaga. Ngunit bago pa makalapit si Miko upang makausap ito, dahan-dahan nang naglaho ang engkanto. Tila sumalib ito sa hangin at nawala. "Ang sabi ng lolo ko noon, may mga engkanto raw na tagapangalaga ng kagubatang ito," wika ni Mang Navarro habang inaakay si Arnel. Wala na ang lason ni Arnel. Tuluyan nang natunaw dahil sa mutya ng puno. "At may mga nilalang din na kagaya ng aswang na gustong sirain ang balanse," dagdag ni Mang Primo.
Habang pababa sila, tanaw pa rin nila ang sanga ng punong pinagkulungan ng engkanto. Walang nagsalita, tahimik ang bawat hakbang na tila may pasasalamat sa mga hindi mapaliwanag na nilalang na humahadlang sa kasamaan. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, agad na nilapatan ng lunas ang sugat ni Arnel. Si Jessica naman ay tahimik lang, hawak-hawak ang kamay ng nobyo. Si Miko ay di mapakali at mayat maya ay sumusulyap sa gubat. Kinabukasan, dumagsa ang balita sa buong barangay. May mga nagsasabing naririnig nila ang alulong na hindi mapaliwanag na nilalang noong gabi, habang ang iba naman ay nakakita ng mga matang pulang-pula na sumisilip sa kadiliman. Ngunit si Jessica, Arnel at Miko ay buo ang paniniwala. May mga nilalang na masama sa gubat at may engkantong nagbabantay upang ito'y hadlangan. At simula din nung gabing yon, hindi na talaga nila muling nakita si Sophia. Ang sabi ng isang albularya, baka ito ay kinain na ng aswang gubat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtipon-tipon ang ilang matatanda at kabataan sa gitna ng barangay. Sina Mang Primo, Mang Navarro, Aling Ethel at ilang pang taga roon ay nagsimulang magpulong ukol sa mga nangyari sa paligid ng bundok. Hindi ito basta-basta kwento lang. May aswang na gumagala sa kagubatan at kung hindi natin pipigilan, baka may mga susunod pa sa sinapit ni Arnel. Hindi lang isa ang mga aswang na ito. Tahimik ang lahat nang marinig ang sinabi ni Mang Primo. Naroon din si Jessica, nakaupo sa gilid habang hawak ang malamig na kamay ni Arnel na ngayon may benda sa balikat. Si Miko ay tahimik na nakikinig sa bawat salita, ngunit ang kanyang isipan ay nasa nilalang na tumulong sa kanila. Walang iba kundi ang engkanto. May engkantong nagligtas sa amin, sabi ni Jessica, dahilan upang mapalingon ang mga tao sa kanya. Engkanto? Tanong ni Mang Doro, ang pinakamatandang lalaki sa barangay. May mga tagapangalagang engkanto sa bundok. Noon pa man may kwento na tungkol sa kanila. Tahimik sila, hindi sila nakikialam. Pero kung ganyan na ang ginagawa ng aswang, baka napilitan na ang mga engkantong tumulong, sabi nito. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit pinakita niya kung nasaan sina Jessica. Pinotektahan niya rin sila habang hindi pa kami dumarating, sabi ni Miko. Tumango si Mang Primo. Kailangan natin ng basbas, hindi sapat ang mga armas at sululang. Mabilis na ipinatawag ang matandang albularya mula sa kabilang barangay, si Kalusing, isang babaeng halos 70 taong gulang. Payat ngunit may matalim na mata. May dala itong kahon ng mga tuyong dahon, langis at ilang pirasong itim na tela na may mga sulat na sinaunang baybayin. Pagdating nila, agad siyang sinalubong ng mga tao. Kalusing, may mga nilalang sa bundok. Hindi lang isa. Tama ang kutob ko. May nagising na kasamaan sa bundok na iyan. At ang engkantong nakita ninyo, hindi siya basta nilalang. Hari siya ng mga tagabantay. Nagtinginan ang lahat. May hari ang mga engkanto? Tanong ni Jessica. Oo. At kung siya ay ang gumalaw, ibig sabihin delikado na ang kagubatan. Hindi na nila kayang pigilan sa sarili nilang daigdig ang mga sumisingaw na nilalang, sagot ni Kalusing. Ano pong ibig niyong sabihin sa sumisingaw na nilalang? Tanong ni Arnel habang marahang gumagalaw sa pagkakaupo. Sa ilalim ng bundok, may puok ng kadiliman. Nakatatakip dito ng mahiwagang tala na inukit ng mga ninuno natin. Pinapanatiling sarado ng mga dasal at alay. Ngunit sa paglipas ng panahon, wala na ang nag-aalay. Wala nang nagbabantay. Nabutas na ang harang. Paliwanag ng albularya. Kinabahan ang mga tao. Ang mga bata ay lumapit sa kanilang mga ina. Si Miko ay napakuyom ang kamao. Ano ang dapat nating gawin?
Tanong ni Mang Navarro. Kailangan natin magsagawa ng ritual upang tawagin ang tagapangalaga at palakasin ang harang. Ngunit hindi iyon sapat. Kailangan natin ng isang kusang mag-aalay ng kanyang sarili. Hindi para mamatay, kundi para manahan sa pagitan ng dalawang mundo. Tagapamagitan sa mga tao at mga nilalang. Tumahimik ang paligid. Walang gustong magsalita. Ako na lang. Biglang sambit ni Miko. Hindi pwede. Sigaw ni Aling Ethel naman. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi mo alam kung gaano kabigat yan. Sabi naman ni Mang Primo. Pero hindi rin natin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari kung walang kikilos. Kahit matakot ako, mas natatakot ako sa mga mangyayari sa susunod kung hindi tayo gagalaw. Sabi naman ni Miko. Lumapit si Kalusing at tinitigan si Miko. Ang dugo mo ay may lahing dumadaloy mula sa mga sinaunang bantay. Hindi ka ordinaryong tao, Miko. Nagulat si Miko. Ano pong ibig niyong sabihin? Isa sa mga ninuno mo ay tagapag-ugnay sa mga engkanto at tao. Ipinanganak na may koneksyon sa kabilang mundo, kaya't ikaw ang tinawag ng hari ng kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, sinimulan ng paghahanda ng ritual. Sa gitna ng puno, sa paanan ng bundok, nagtayo sila ng dambana at sa paligid nito ay inilagay ang mga alay. Hinog na prutas, tinapay, tubig mula sa sapa at mga dahong sariwa. Si Kalusing ay pumesto sa gitna at sinimulang magsalita sa sinaunang wika. Ang usok mula sa insenso ay pumaligid sa paligid. Si Miko ay lumapit, hubot-hubad ang pangitaas at may markang ipinahid sa noo, dibdib at pulso. Kapag pumasok ka sa pagitan ng mundo, hindi ka naganap na tao. Hindi mo na mararamdaman ang gutom, init o lamig gaya ng dati. Makakarinig ka ng tinig mula sa mga nilalang at ikaw ay magiging tagapagsalita nila. Tumango si Miko nang marinig ang sinabi ni Kalusing. Handa na ako. Habang tinutuloy ang orasyon, dumilim ang langit kahit walang ulap. Umihip ang malamig na hangin. Mula sa kagubatan, muling lumitaw ang engkanto. Makisig, maputi, may mata na kulay pilak at nakasuot ng habing tunika na tila sinag ng araw ang tela. Lumapit ito kay Miko at tinapik ang balikat. Napili ka. Sambit nito sa tinig na hindi bumigkas ng salita kundi pumasok sa isipan. Tumango si Miko. Sa isang kisap mata, naglaho silang dalawa. Nag-iwan ng alingas-ngas ng liwanag at usok. Nag-iyakan sina Aling Ethel at Jessica. Si Mang Primo ay napaluhod habang umiiyak na parang batang nawalan ng anak. Ngunit batid nilang hindi na si Miko ang dating batang kanilang kilala. Siya na ngayon ang bagong tagapamagitan ng kagubatan. Sa sumunod na mga linggo, tahimik ang bundok. Walang pangyayari. Tahimik din ang mga hayop. Wala na ring naiulat na nawawala. Hanggang isang gabi, may narinig na alulong mula sa kagubatan. Ngunit hindi ito alulong ng panganib, kundi tila tinig ng babala. Sa malaking puno, may aninong nakaabang. Hindi ito tao, hindi rin engkanto, kundi si Miko. Ngayon ay may pilak na mata, balat na tila lumiliwanag sa liwanag ng buwan at tinig na bumabalik lamang kapag kailangan magsalita. Siya na ang bagong tagapagbantay at tagapamagitan sa kabundukan at kagubatan. Dahil sa kanyang ginawa, nanatili na mapayapa ang mga baryo at iba pang karatig lugar sa paanan ng mga bundok.